Laking gulat ng bilyonaryo nang mahawakan ang malambot na dibdib ng magnanakaw dahil isang magandang dilag pala ito. Hindi niya tuloy ito titigilan hanggang hindi niya ito naangkin. Ano nga kaya ang tunay na balak ng lalaki dito? Palingon-lingon si Oliver habang naglalakad sa madilim na eskinita. Nakipagpustahan siya sa mga kaibigan na kaya niya dumaan sa madilim na eskinitang ito. Patay sinde at malamlam ang streetlight kaya minsan napapatid siya sa mga basurang nakakalat. Nagulantang siya nang biglang may bumulaga na 2 tao na nagtatago pala sa basurahan. Shocks! Gulat at malutong na mura ni Oliver. Parang umalis saglit ang kaluluwa niya dahil sa labis na gulat. May nakatutok sa leeg ni Oliver na mataas na kutsilyo. Nakahood ito kaya hindi niya maaninag ang muka. Tiningnan niya ang isa pa nitong kasama na nasa gilid at nagulat siya nang makita na batang lalaki lang ito. Tansya niya ay nasa 15 o pababa pa lang ang edad ng batang lalaki. Pumalag si Oliver, mabilis niyang hinawakan ang kamay ng holdupper na may hawak na kutsilyo. Nagtaka siya dahil maliit at malambot ang kamay nito. Inipit niya ang 2 kamay nito patalikod sa kanya. At naalis ang suot nitong hood kaya nakawala ang mabango at mahaba nitong buhok. Sa gulat niya, lumuwag ang pagkakahawak niya. Hindi niya inaasahan ang pagsipa nito sa pagkalalaki niya. "Ibigay mo lahat ng pera mo!" Madiing utos ni Rihanna habang nakatutok sa leeg ng lalaki ang kutsilyo na hawak niya. Tulala na tumango si Oliver dahil nahalina siya sa taglay na ganda ng babaeng holdupper. "Anong tinutunganga mo riyan? Bilis!" Sigaw ni Rihanna. "Oo na, ito na, ganda." Nauutal na saad ni Oliver. Hindi siya nauutal dahil sa takot kundi sa kakaibang nararamdaman para sa babaeng nag-hold up sa kanya. Ibinigay ni Oliver ang lahat ng pera kasama ang wallet, relo at mga alahas niya sa katawan. Kinuha naman ito ng kapatid ni Rihanna. "Ate, gusto kong damit niya. Ang ganda at mukhang mamahalin." "Ikaw, narinig mong sinabi niya. Hubarin mo yan," utos ulit ni Rihanna. "Seryoso? Paghuhubarin niyo ako? Ang lamig kaya?" Reklamo ni Oliver. "Tahimik! Gusto mo yata lagyan ko ng gripong tiyan mo." Banta ni Rihanna. Sa halip na matakot si Oliver, napangisi siya. "Sige, saksakin mo ako kahit saan. Huwag lang sa puso dahil nandito ka." Sabay kindat. Natawa si Rino, kapatid ni Rihanna dahil sa banat ni Oliver. Namilog naman ang mga mata ni Rihanna at namula ang mga tainga. "Sira ulo! Bilis, hubarin mo na!" "Oo na, atat ka naman makita ang mga abs ko." Pilyong saad ni Oliver habang hinuhubad ang t-shirt at pants. "Mayayabang talagang mayayaman!" Gigil na saad ni Rihanna. "Hindi pero kapag maging akin ka, ipagyayabang kita sa buong mundo." Saad ni Oliver na may papikit-pikit pa ng mata. "Ewan ko sa'yo. Tara na Rino." Pikon na saad ni Rihanna. Naiwan na lang nakangiti si Oliver kahit na hold up siya. Tanging boxer short na lang ang saplot niya sa katawan. Niyakap niya ang katawan at naglakad na palabas sa eskinita. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Oliver nang makita ang itsura niya. Pero sa halip na mapikon siya, nakitawa rin siya at tila naguulap ang mga mata dahil nakikita niya ang imahe ng babaeng nang hold up sa kanya. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya tinamaan sa isang babae. Pati ang puso niya nanakaw ng babaeng yon. "Mahanap din kita." Nakangising saad ni Oliver. Tuwang-tuwa ang magkapatid na sina Rihanna at Rino dahil may lamang 40,000 ang wallet at mabebenta pa nila ang mamahaling alahas. "May maibabayad na tayo sa ospital para maipagamot si nanay." Naiiyak na saad ni Rihanna. "Ate,
tama ba itong ginawa natin? Paano kapag nalaman ni nanay saan natin nakuha ang pera para sa pampagamot niya? Biglang nalungkot na saad ni Rino. Napakuyom ng kamao si Rihanna. Maliman ang ginawa nila ngunit wala na siyang maisip na paraan. Ayaw naman niyang ibenta ang sarili para magkapera dahil mas malaking kasalanan yon at hindi niya kayang masikmura na may bumababoy sa katawan niya. Mas pipiliin pa niyang magnakaw. Ang mahalaga, hindi siya makapatay ng tao. Anong gagawin natin? Walang gusto na tumulong sa atin. Hahayaan lang natin maghirap at mamatay si nanay? Nagkaroon nga ako ng trabaho ngunit kakarampot ang sahod. Hindi sapat sa pagkain natin sa araw-araw. May kasama pang pangungot siya at pangahamak sa akin. Akala mo, binili na nilang buong pagkatao ko. Sinasaktan pa nila ako kapag nagkamali ng konti at sasabihin ng kung ano-anong masasakit na salita. Rino, hindi ko kaya. Baka makapatay pa ako ng tao kapag nagkataon. Kilala mo ko. Ayaw kong tinatapak-tapakan ang pagkatao ko. Kahit ganito lang tayo, may dignidad akong pinangahawakan. Puno ng hinanakit na saad ni Rihanna. Naluha si Rino at niyakap si Rihanna. Ate. Niyakap din ni Rihanna ang kapatid at pinilit na wag maiyak. Una at huli ang pang-hold up natin. Ayoko naman na mapahamak tayo. Maswerte lang tayo dahil mukhang siraulong mayaman ang na-hold up natin. Kumalas sa pagkakayakap si Rino sa ate niya at natawa nang maalala ang lalaking na-hold up nila. Ate, mukhang tinamaan ang lalaki na yun sa ganda mo. Natatawang saad ni Rino. Tss, mayabang naman. Akala mo kung sino. Ngayon lang ako nakakita na habang ninanakawan ay masaya pa. Malakas na tumawa si Rino. Kasi nga ate, gusto kayata ng lalaki na yun. Mga anak. Namamaos na saad ni Rita, ina nila. Ate, si nanay gising na. Natutuwang saad ni Rino. Mabilis silang nagtungo sa silid ng ina nila. Gawa lang sa sako ang pinto kaya hinawa lang ito ni Rihanna. Nay, sambit ni Rihanna sa nag-aalalang boses. Umubo si Rita bago nagsalita. Kumain na ba kayo? Opo, Nay. Kain ka na. May binili kaming nilaga. Sagot ni Rihanna. Kumuha si Rino ng kanin at yung nilagang nabili nila. Ang totoo ay hindi pa sila kumakain na magkapatid. Umiling si Rita. Sa inyo na lang, wala akong ganang kumain. Nay naman, kailangan mo kumain para magkaroon ka ng lakas. Dadalhin ka na namin sa ospital para maipagamot ka. Saad ni Rihanna habang hinahaplos ang likod ng palad ng ina. At saan naman kayo kukuha ng pambayad? Tanong ni Rita na halos pabulong na dahil hinang-hina na ito. May trabaho na po ko at mabait ang amo ko. Pagsisinungaling ni Rihanna. Napaiwas naman ang tingin si Rino sa ina at umalis sa silid. Hindi na nakapagsalita si Rita nang sunod-sunod itong umubo at may kasama ng dugo. Agad na isinugod ni Rihanna at Rino sa ospital ang ina nila. Sa ilang araw na lumipas, hindi mawala sa isipan ni Oliver ang babaeng nang hold up sa kanya. Ang mga mata nitong matalim ngunit napakaganda at ang labi nitong kasing pula ng rosas. Sumimsim siya ng alak sa hawak na wine glass. Kapag nakita ulit kita, humanda ka sa akin. Bulong ni Oliver at ngumisi. Naglalakad si Rihanna papunta sa pharmacy para bilhin ang mga nasa reseta. Nagulat siya nang may malakas na bumusina sa likuran niya. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang isang pulang kotse. Muli itong bumusina na ikinakunot ng noo niya. Dumungaw ang isang lalaki sa bintana at nang inalis nito ang sunglasses, unti-unti niyang nakilala kung sino ito. Anak na pating! Sambit ni Rihanna. Mabilis siyang naglakad ngunit ramdam niya ang pagsunod ng sasakyan. Nagpasya si Rihanna na pumasok sa eskinita para hindi na makasunod ang sasakyan sa kanya. Napangisi si Oliver nang pumasok ang babae sa eskinita.
Hindi niya hahayaan na makatakas ito sa kanya. Bumaba siya sa kotse at pumasok din sa eskinita. Nakita niya ang babae na medyo may kalayuan na. Nang lumingon ito, nakita siya at nanlaki ang mga mata nito. Tumakbo siya para maabutan ang babae dahil tumatakbo na rin ito. Nagtago si Rihanna sa likod ng malaking poste dahil kung tatakbo lang siya, maaabutan siya ng lalaki. Napapigil siya ng hininga nang huminto sa harap ng pinagtataguan niya ang lalaki. Napakunot ng noo si Oliver dahil nawala sa paningin niya ang babae. Hindi maaring nakalabas na ito sa eskinita dahil malayo-layo pa ang labasan. Napangisi siya ng maisip na maaring nagtatago lang sa kung saan ang babae. "Magpakita ka na! Huwag ka mag-alala, hindi kita isusumbong sa pulis. Wala lang sa akin ang mga gamit at pera na ninakaw nyo. May ninakaw kang dapat mong ibalik." Kausap ni Oliver sa hangin para paringgan ang babaeng hinahabol. Nagsalubong ang mga kilay ni Rihanna dahil sa sinabi ng lalaki. Wala siyang matandaan na ninakaw maliban sa mga gamit at pera nito. Dahil sa lalim ng isip niya, hindi niya napansin na nakasilip na pala ang mukha ng lalaki sa harapan niya. Sa gulat niya ay nasapak niya ito ng malakas. "Ouch! Ang sakit! Nabali yatang ilong ko. Babae ka ba talaga? Ang lakas mo manuntok." Daing na reklamo ni Oliver habang sapo ang ilong na nasaktan. "Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Umalis ka sa harapan ko." Banta ni Rihanna. Itinaas ni Oliver ang dalawang kamay para ipahiwatig na hindi siya lalaban o may gagawing masama. "Kalma. Oh baby, kalma. Kakausapin lang naman kita." Hindi nakaramdam ng konsensya si Rihanna nang makita ang dugo na umaagos sa ilong ng lalaki. Kinuha niya ang tubo malapit sa paanan niya at itinutok sa lalaki. "Babasagin kong bungo mo kapag sinundan mo pa ako." "Ito naman, galit na galit. Gusto ko lang na makausap ka. Ibalik mo sa akin ang puso ko na ninakaw mo." Nakangiting saad ni Oliver sabay kindat at punas ng dugo na umaagos pa rin sa ilong. Napangiwi si Rihanna. Baliw nga ang lalaking na-hold up nila ng kapatid. Sayang, may itsura pa naman ito at mayaman. "Hoy, alam mo, kung takas ka sa mental, bumalik ka na. Huwag yung pakalat-kalat ka rito. At pasensya na kung nanakawan ka namin. Hindi na namin yun ibabalik. Kahit hindi mo na ibalik ang pera at mga alahas ko. Kahit yung puso ko na lang." Kulit pa ni Oliver. Hindi mabura-bura ang ngiti sa labi nito dahil sa pagkahalina sa taglay na angas at ganda ng mukha ng babae. Nainis si Rihanna kaya naningkit ang mga mata niya. "Sira ulo? Kung ninakaw kong puso mo, edi patay ka na. Alam mo, sinasayang mo lang oras ko." Nilagpasan ni Rihanna ang lalaki at mabilis ang mga hakbang na naglakad. Ramdam niya na sumusunod ito kaya napakuyom siya ng kamao para pigilan ang galit na umuusbong sa kanya. Baka mabalian pa niya ito ng buto. Napapikit siya ng mariin nang sumipol-sipol ito na parang nang aasar. Mas binilisan pa niya ang hakbang para makalabas na sa eskinita. Hanggang sa makarating si Rihanna sa pharmacy at mabili ang mga gamot ng ina, nakasunod pa rin sa kanya ang lalaki. Lumapit pa ito at nakiusyoso. "Kaninong gamot yan?" Usisa ni Oliver kay Rihanna. "Wala kang pakialam." Pabalang na sagot ni Rihanna. Naglakad ulit siya pabalik sa ospital para ibigay sa attendant ng ina ang mga gamot. Nasa labas ng ospital si Oliver. Umabot siya rito sa pagsunod sa babae. Naglalaro sa isipan niya kung sino ang may kailangan ng gamot na binili ng babae. Napasunod ang tingin niya sa batang lalaki na dumaan sa harapan niya. Pamilyar ang mukha nito. Agad niya itong hinabol at hinawakan ang braso. Nang makita siya nito, nagulat pa ito at agad ding naging seryoso ang mukha. "Kung habol mo na bawiin ang mga gamit at pera mo, wala na.
Matamlay na saad ni Rino. Boy, ayos lang. May gusto lang akong itanong. Sagot ni Oliver. Ano? Kunot noong tanong ni Rino. Sinong nakakonfine dyan? Nakita kong ate mo na bumili ng mga gamot. Usisa ni Oliver. Nanay namin. Pasensya ka na kung nagawa namin yun sa'yo. Wala na kaming pagpipilian. Ayaw naming mawala ang ina namin. Malumanay na saad ni Rino. May awang naramdaman si Oliver. Hindi niya alam kung bakit malambot ang puso niya pagdating sa babaeng yon. Dapat nga magalit at ipakulong na niya ito pero iba ang dinidikta ng puso niya. Tinapik-tapik niya ang balikat ng batang lalaki. Tutulungan ko kayo, pero pwede ba na wag mo muna sasabihin sa ate mo na akong tutulong sa inyo? Saad ni Oliver. Namilog ang mga mata ni Rino dahil hindi ito makapaniwala. Totoo? Baka binibiro mo lang ako. Oo nga. Basta ilakad mo ko sa ate mo. Nakangiting saad ni Oliver. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Rino. Gusto mong ate ko? Halata na kita mula nung hinold up ka namin. Nakangiti ka lang kay ate kahit ninanakawan ka na. Oo, ang ganda kasi ng ate mo. Kaso, Amazona. Natatawang saad ni Oliver. Ganyan talaga ate ko. Siya ang tumayong ama sa pamilya namin. Kahit siga sa amin, tiklop sa kanya. Saad ni Rino. Sinong sigang lalaking hindi titiklop sa ate mo? Napakaganda at ang tapang. Ano nga pala pangalan ng ate mo? Saad ni Oliver. Rihanna. Alis na ako dahil ako ngayon ang bantay kay nanay. Paalam ni Rino. Sige, anong room ng nanay mo? Puntahan kita mamaya kapag nakita kong lumabas na ate mo. Tanong ni Oliver. Sinabi ni Rino kung anong ward at room number at naglakad na paalis. Interesting na babae. Kakaiba. Nakangising bulong ni Oliver. Napalingon si Rihanna sa pinto nang bumukas ito. Pumasok ang kapatid niya. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Rihanna sa kapatid. May kakilala lang na nakausap. Sagot ni Rino. Sige na, aalis na ako. Rarakit pa ako para pambili ng makakain natin mamaya. Tumayo na si Rihanna at hinalikan sa noo ang tulog na ina. Sige ate, ingat ka. Nakangiting saad ni Rino. Nang makalabas sa ospital si Rihanna, naging malikot ang mga mata niya para hanapin ang lalaking sunod ng sunod sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi niya ito makita. Ngunit agad na nalukot ang mukha niya nang may huminto na sasakyan sa harapan niya at nakita sa loob kung sino ang nagmamaneho. Hay, sakay, ihatid kita kahit saan. Saad ni Oliver na may malapad na ngiti sa labi. Nakalimutan na nito ang plano na puntahan ng kapatid ni Rihanna para makita ang ina ng mga ito. Ikaw ang ihahatid ko sa impyerno kapag hindi mo pa ako tinigilan. Inis na banta ni Rihanna. Humalakhak ng malakas si Oliver at binuksan ang pinto ng sasakyan. Sakay na. Bahala ka kung ihahatid mo ako sa impyerno. Pero mas maganda kung sa langit mo ako ihahatid. Namula ang buong mukha ni Rihanna sa pagpipigil na sigawan ang lalaki dahil maraming tao sa paligid. Alam mo, kung wala kang magawa sa buhay, wag akong buwisitin mo. Hindi kita binibwisit. Pinapakilig kita pero hindi ka yata nakakaramdam ng kilig sa katawan. Pero ayos lang, kikiligin ka rin sa kagwapuhan ko. Mayabang na saad ni Oliver sabay tawa ng malakas. May sayad ka talaga. Iyamot na saad ni Rihanna. Nilagpasan niya ang sasakyan ng lalaki at tumawid na sa kalsada. Nagbahay-bahay si Rihanna para itapon ang mga basura ng mga ito kapalit ng kaunting pera. Kailangan niya dumiskarte para may makain sila. Naubos na kasi ang pera na mula sa ninakaw nila ng kapatid sa lalaking may sayad. Ang mahal na mga gamot na kailangang bilhin at iba pang bayarin sa ospital. Nakatanaw lang si Oliver sa di kalayuan kay Rihanna. Palihim niya itong sinusundan. Nahahabag at namamangha siya sa babae.
Kahit napatpatin ang katawan nito, nagagawa nitong buhatin ang may kalakihang sako na ang laman ay mga basura. Inilalagay nito sa kanto kung saan tambakan ng mga basura. Kumikirot ang puso niya habang pinagmamasdan ito. Nais man niya itong tulungan ngunit siguradong itataboy at babarahin lang siya nito. Gagawin niyang lahat para mapaamo ang puso ng babae at ipinapangako niya sa sarili na hindi na ito hahayaan na maghirap pa. Lahat ng hirap mo ngayon ay may hangganan dahil hindi na kita hahayaan pang maghirap pa. Kausap ni Oliver kay Rihanna kahit malayo ito at hindi siya naririnig. Binilang ni Rihanna ang pera at napangiti siya dahil may 400 siyang kita. Para sa kanya, malaki na ito. May makakain na sila hanggang bukas. Inamoy-amoy niya ang sarili at napangiwi na amoy na bubulok na basura na siya. Kumapit sa damit at katawan niya ang amoy ng mga basura. Inangat niya ang ulo nang makita ang 2 pares ng sapatos. Nagsalubong ang kilay niya nang makita ang lalaki na panay sunod sa kanya. "Hoy, sayad! Anong ginagawa mo rito? Ang kulit mo rin, no?" Ibinulsan na ni Rihanna ang pera, baka kunin pa ng lalaki. Walang salita na niyakap ni Oliver si Rihanna. Nalukot pa ang ilong niya dahil sa baho nito ngunit hindi siya kumalas sa yakap, sa halip humigpit pa. "Ano ba? Sayad! Bitawan mo nga ako!" Nagpupumiglas na saad ni Rihanna. "Saglit lang. Panira ka ng moment. Ang baho-baho mo nga, juicy ka pa." Reklamo ni Oliver. "Ang kapal! Ikaw pang may lakas ng loob na magreklamo? Ikaw tong biglang-biglang nangyayakap." Inis na sagot ni Rihanna. Napaigik si Oliver nang suntukin ni Rihanna ang tagiliran niya. Kumalas siya sa pagkakayakap dito at hinawakan ang nasuntok na tagiliran. "Ang sakit!" Habol hininga na daing ni Oliver. "Tama lang sa'yo yan. Kung hindi ka ba naman may sayad, bigla ka nangyayakap? E di sana wala ka ngayong nararamdaman na sakit." Bulyaw ni Rihanna. "Oliver, ako si Oliver. Ang pangit ng tawag mo sa akin. Sayad ka ng sayad. Wala akong sayad. Sadyang tinamaan lang ako sa'yo." Saad ni Oliver at kinindatan si Rihanna. "Sayad? Ikaw si sayad dahil may sayad ka." Saad ni Rihanna at pinanlakihan ng mga mata si Oliver. "Ang sweet naman ng tawag mo sa akin. Sige, ikaw si Barako." Saad ni Oliver at mahinang natawa. "Barako? Ano akala mo sa akin? Lalaki?" Pikon na reklamo ni Rihanna. Kahit ganito siya kumilos at umasta ay babae siya. Hindi siya tomboy. "O diba? Patas lang tayo. Wala akong sayad kaya huwag mo akong tawaging sayad." Sagot ni Oliver. "Ay, ewan ko sa'yo. Sayad." Yamot na saad ni Rihanna at inirapan si Oliver. "Okay, Barako." Nangaasar na saad ni Oliver. Inambakan ng suntok ni Rihanna si Oliver na agad naman itong umatras para umilag. "Oh, kita mo? Sadistang Barako." Pang-asar na saad ni Oliver at tumawa. Nanlaki ang butas ng ilong ni Rihanna, mabilis ang galaw ng paa niya. Sinipa niya ito ngunit agad naman nitong nasalo ang paa niya. Inipit nito ang hita niya sa bewang nito at hinila siya malapit sa katawan nito. Nakangising sinampal nito ang puwet niya sabay sipol. "Bouncy!" Pilyong sambit ni Oliver. Malakas na tinulak ni Rihanna si Oliver. Mabuti na lang maluwag ang pagkakahawak nito sa kanya kaya nakawala siya. "Manyak na may sayad!" Pikon at naiinis na saad ni Rihanna. Tumulis ang nguso ni Oliver. "Hindi naman yata katanggap-tanggap ang sinabi mo. Sabihin na nating hindi ako maginoo, pero hindi naman ako manyak. Bakit kasi naninipa ka? Sinuntok mo na nga ako. Sinasamantala mong pag-ibig ko sa'yo." Napangiwi ng labi si Rihanna at binigyan ng nakakadiring tingin si Oliver. "Hindi ka ba kinikilabutan sa pinagsasabi mo? Hindi mo nga ako kilala tapos sasabihin mong may pag-ibig ka sa akin? Ginawa na nga kita ng masama.
May pag-ibig ka pa sa akin? Hindi ba siya ng pag-usbong ng pag-ibig kung kilala mo ba ang tao o hindi? Kusa mo itong mararamdaman. Tulad ko, nung gabi na nasilayan kita, pati ang puso ko nanakaw mo. Madamdaming pahayag ni Oliver. Umingos si Rihanna. Ang drama mo? Sa ibang babae mo nalang ibaling ang pag-ibig mo. Wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Nagbuga ng hangin si Oliver. Hindi yun pwede. Ikaw ang sinisigaw nito. Turo nito sa dibdib sa tapat ng puso. Bakit? May bibig bang puso mo para sumigaw yan? Pilosopong tanong ni Rihanna. Nag-isip saglit si Oliver bago sumagot. Wala, pero itong nararamdaman niya kaya itong bibig kong naglalabas ng nararamdaman ng puso ko. Ay nako, sinasayang mong oras ko. Huwag mo na ako sundan. Uuwi ako sa amin. Saad ni Rihanna. Ihahatid na kita. Mungkahi ni Oliver. Marumi at mabaho ako. Baka marumihan pang mamahalin mong sasakyan. Tanggi ni Rihanna. Ayos lang basta ikaw. Malilinisan pa naman yun. Ang oras na makakasama at mayahatid kitang mahalaga. Hindi ka agad nakaimik si Rihanna. Nag-iisip siya kung papayag o hindi. Pero sa huli, pumayag siya. Tipid sa pamasahe, hindi pa siya mapapagod kahihintay ng jeep na siguradong magrereklamo ang makakatabi niya dahil sa amoy niya. Sige, kapag sinubukan mo gumawa ng masama, malilintikan ka sa akin. Babala ni Rihanna. Nakangiting itinaas ni Oliver ang kamay na parang manunumpa. Pangako, wala akong gagawin na ikagagalit mo. Hindi maiwasan ni Rihanna mamangha sa ganda ng loob ng kotse at nakakagaan ng pakiramdam ang bango. Bigla siyang nanliit sa sarili dahil amoy basura siya. Hulaan ko, alam mo na kung saan ang bahay namin? Saad ni Rihanna. Natawa si Oliver at tumango. Stalker mo ako pero mabait akong stalker. Love kasi kita. Inikot ni Rihanna ang itim ng mga mata. Anong stalker? Kung patayin kaya kita, kung ano nung pinagsasabi mo? Naku, wag mo akong patayin. Liligawan at ipaparamdam ko pa sa iyong pagmamahal ko na wagas. Saad ni Oliver na may papikit-pikit pa ng mata. Tumaas ang isang kilay ni Rihanna at napailing na lang siya. Umalis ka na? Pagkatapos mo maligo, may lakad ka pa? Handa akong ihatid ka kahit saan. Tanong ni Oliver. Naningkit ang mga mata ni Rihanna habang nakataas ang isang kilay. Wala ka bang trabahong gagawin sa buhay mo? Meron, sagot ni Oliver. Meron naman pala. Bakit lagi kang nakabuntot sa akin? Trabaho kong bantayan ka para masigurong ligtas at wala kang gagawin na ikapapahamak mo. Gagawin ko sa buhay ko ay mapaibig ang babaeng mahal ko. Seryosong saad ni Oliver. Napabuntong hininga na lang si Rihanna. Kahit ano yatang sabihin niya sa lalaki, hindi ito titigil sa pangungulit sa kanya. Bahala ka nga sa buhay mo. Ngumiti si Oliver. Dito lang ako maghihintay. Hindi na sumagot si Rihanna. Naglakad na siya papasok sa bahay para maligo. Nang makarating sa banyo, napabuntong hininga siya ulit dahil wala ng tubig na lumalabas sa gripo. May kalahating tubig lang sa balde. Paano niya ito pagkakasyahin sa marumi at bahon niyang katawan? Buhay nga naman. Problemadong bulong ni Rihanna. Isang tabong tubig ang binuhos niya sa katawan at agad siyang nagsabon. Kinuskus niya ng mabuti ang katawan at pagkatapos sinabay na niya ang shampoo sa buhok at binanlawan ang katawan. Ganon kabilis siya maligo. Nang matapos maligo, nagbihis na siya at nagsuklay. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang nakasandal si Oliver sa sasakyan nito. At nang makita siya, ay tumayo ito ng tuwid at ngumiti. Ang bilis mo namang maligo. Ganun ka ka-excited na makita at makasama ako? Natatawang biro ni Oliver. Sumimangot si Rihanna. Kapag mahirap ka at wala ng tubig sa bahay niyo, mabilis ka talaga maligo. Hindi tulad niyong mayaman na marami pang kaartehan sa katawan. Nawala ang ngiti sa labi ni Oliver.
Sorry. Tsk. Asik ni Rihanna at inirapan si Oliver. Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Oliver. Sa palengke. Sagot ni Rihanna. Tara, hatid na kita. Sabihin mo na lang ang daan papunta sa palengke. Huwag mo ko singilin sa pamasahe. Libre tong hatid mo Taas kilay na saad ni Rihanna. Oo naman, voluntaryong inalok kita, kaya hindi kita sisingilin. Mabuti na yung malinaw. Nang makarating sila sa palengke, agad na bumaba si Rihanna at nagtungo sa pamilihan ng gulay. Samantala si Oliver, nasa loob ng kotse habang nakatanaw kay Rihanna. Gusto niya sumunod sa babae ngunit bili nito na wag na siyang lumabas sa kotse at hintayin na lang ang pagbalik nito. Tumunog ang cellphone ni Oliver kaya agad niya itong kinuha sa bulsa ng pantalon. Sinagot niya ang tawag. Bro, nasan ka na? Kanina ka pa namin hinihintay. Bungad na saad ng kaibigan ni Oliver. Busy pa ako, kayo na lang muna. Sagot ni Oliver sa kabilang linya. Ano naman ang pinagkakabalahan mo? Pinuntahan ka na kanina ni John sa opisina mo, wala ka ron. Ilang araw ka na raw hindi pumapasok? Nagtatakang tanong ng kaibigan ni Oliver. Busy ako sa pagpapaamo sa mapapangasawa ko. Sagot ni Oliver at agad na pinatay ang tawag nang makita na papasok na sa kotse si Rihanna. Kumunot ang noo ni Oliver nang makita ang dala ni Rihanna. Tansya niyang 2 kilong bigas at kalahating kilong talong ang binili nito. Kasya ba yan sa inyo? Tanong ni Oliver. Oo, bakit? 2 lang naman kami ng kapatid kong kakain. May sariling pagkain si nanay, ang ospital ang nagbibigay. Sagot ni Rihanna. Gusto mo bilhan ko kayo ng ulam? Nag-aalalang tanong ni Oliver dahil baka magalit sa kanya si Rihanna. Tumaas ang isang kilay ni Rihanna. May ulam na kami. Gusto mo bili tayo ng... Pwede ba tumigil ka? May makakain na kami. Salamat na lang. Putol ni Rihanna sa sasabihin ni Oliver. Napalunok ng laway si Oliver at tumango. Okay, saan kita ihahatid? Sa bahay. Sagot ni Rihanna. Tumango si Oliver. Binuhay na niya ang makina ng sasakyan at sinimulang paandarin. Alam mo, kung naawa ka, huwag. Dahil kaya naming mabuhay. Makaraos sa buhay kahit mahirap lang kami. Hindi ko kailangan ng awa mo. Seryosong saad ni Rihanna. Hindi ko maiwasan. Nasasaktan ako. Hindi niyo naman kailangang magnakaw para may makain. Paano kung nanlaban ng taong na-hold up niyo at masaktan ka? Kayo. Bumuntong hininga si Rihanna. Hindi naman talaga namin gawain ang mang-hold up. Yun ang una at nagkataon, ikaw ang unang na-hold up namin. Mabuti na lang may sayad ka. Swerte pa kami ng kapatid ko. Grabe naman sa may sayad. Hindi ba pwedeng nahalina lang ako sa taglay mong ganda? Ito yata yung tinatawag na love at first sight. Nakangiting saad ni Oliver. Ilang babae na bang sinabihan mo ng ganyan? Mataray na tanong ni Rihanna. Isa, at ikaw yon. Aaminin ko, may mga babae akong nakaharutan, pero hindi ko naramdaman ang nararamdaman ko ngayon para sa'yo. Madamdaming saad ni Oliver. Talaga lang Ano akala mo? Maniniwala ako? Kayong mayayaman, walang alam kundi magpakasaya at maglustay ng pera, lalo na ng pagkain. Samantala, ang mahihirap naman tulad namin, parang mga daga na nakikipagsapalaran sa buhay. Na kahit ang pagkaing sinayang nyo'y papatusin. Sarkastikong saad ni Rihanna at pagak na tumawa. Mali ka. Hindi lahat ng mayaman ay gaya ng sinasabi mo. Ang pamilya ko'y masino pagdating sa pagkain, lalo ng ama ko. Ayaw niya na may nasasayang na pagkain. Lagi niyang bilin na kunin lang ang kayang ubusin. Kung ayaw mo maniwala, sumama ka sa bahay ng parents ko para makita mismo ng mga mata mo. Salungat ni Oliver sa paniniwala ni Rihanna. Sige, sabihin na natin na hindi kayo nagsasayang ng pagkain. Ngunit naroon pa rin ang katotohanan na naglulustay kayo ng pera. Anong klaseng paglulustay? Tanong ni Oliver. Yun bang bumibili kayo ng kung ano-ano,
inom ng inom at kung anong bisyo pa. Sagot ni Rihanna. Oo, nagbabar ako, kami ng mga kaibigan ko. Bumibili ako ng mamahaling gamit, pero sariling pera ko yun, pinagtrabahuan ko. Nagtatrabaho ko para mabili kong kasiyahan ko, ang mga luho ko. Alam mo ba, nung nag-aaral pa ako at hindi pa kumikita ng sariling pera, hindi ko magawa ang mga nagagawa ko ngayon kahit mayaman ang parents ko dahil sa disiplina ng ama ko. Lagi niyang sinasabi kapag nagtatampo ko noon, huwag mo pilitin kunin ng isang bagay kung hindi mo pa kaya makuha. Paghirapan mo. Kaya nagsumikap ako noong mag-aral at nagpakitang gilas sa ama ko. Ang bait naman pala ng tatay mo. Saad ni Rihanna at bahagyang ngumiti. Oo, hinahangaan ko siya dahil sa kabila ng tinatamasa niyang yaman, hindi siya nagyayabang. Maraming taong tinutulungan niya. Kaya tumatak sa isip ko noon na susunod ako sa yapak ng ama ko. Nagmamalaking saad ni Oliver. Mabuti yon, tanging nasabi ni Rihanna. Paghihirapan kong suyuin ka para maging akin ka. Hindi ko pipilitin na maging akin ka sa ngayon. Sisikapin kong makuha ang loob mo. Nakangiting saad ni Oliver. Ibinaling ni Rihanna ang tingin sa labas ng bintana at pinakawalan ang matamis ng ngiti. Nasa loob na silang dalawa ng bahay ni Rihanna. Nakaupo si Oliver sa silya na gawa sa kahoy. Habang si Rihanna ay abala sa pagluluto, inililibot ni Oliver ang paningin sa loob ng bahay. Nahabag ulit siya dahil sira-sira na. May mga butas ang bubong at ang pader ng bahay na gawa sa yero at ang iba ay sako, may butas na rin. Hindi niya lubos maisip ang hirap na dinadanas ng pamilya ni Rihanna at kung paano ang mga ito gumagawa ng paraan para mabuhay. Naglalaro sa isip niya kung nasaan ang ama ni Rihanna. Nahihiya naman siyang magtanong, baka masabihan pa siyang tsismoso. Kakain ka ba? Malapit na malutong sinaing ko. Nilaga ko lang yung talong. Masarap yun isaw-saw sa toyo. Alok ni Rihanna. Nakangiting tumango si Oliver. Salamat, kanina pa ako hindi kumakain. Sige, huwag ka magreklamo sa kaya kong ihain. Masasapak kita. Banta ni Rihanna. Yes ma'am, takot ko lang masapak. Natatawang saad ni Oliver. Basta ikaw ang nagluto, kakainin ko. Kahit ano pa yan. Umirap si Rihanna. Binalikan niya ang sinaing para tingnan kung luto na at saktong luto na ito kaya nagsandok na siya. Kinuha ni Rihanna ang isang upuan at inilagay sa harapan ni Oliver at ipinatong sa upuan ang mangkok na may lamang sausawan para sa nilagang talong. Wala kaming lamesa kaya pasensya. Iniabot ni Rihanna ang platong may laman ng kanin kay Oliver. Ayos lang, sagot ni Oliver at ngumiti. Umupo na si Rihanna sa isa pang silya at isinawsawang talong sa ginawang sausawan at agad na sinubo. Ginaya ni Oliver ang ginawa ni Rihanna. Napaso pa siya na iluwa niya ang talong. Hindi mo gusto? Tanong ni Rihanna sa pag-aakalang naduwal si Oliver sa ulam. Hindi, napasong dila ko. Ang init. Bakit ikaw parang hindi naiinitan ng dila mo? Sagot ni Oliver at muling isinubo ang talong. Kala ko ayaw mo. Sanayan lang kasi yan. Makapal na yatang dila ko kaya hindi gaano naiinitan. Sagot ni Rihanna. Tumangutango si Oliver habang nilalasap ng mabuti sa dila ang nilagang talong. Hindi naman masama ang lasa, pero hindi rin masarap. Napailing si Rihanna. Iba kasi ang panlasa mo. Sanay ang dila mo sa malalasang pagkain. Yung labi mo kaya, anong lasa? Wala sa sariling nasabi ni Oliver. At nang mapagtanto niya ang sinabi ay namilog ang mga mata niya. Pinagnanasaan mo ba ako? Madiing tanong ni Rihanna. Umiling-iling si Oliver. Minsan talaga yung bibig ko kusang nagsasalita ng kung ano-ano. Kung anong iniisip mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. Oo na, aaminin ko na. Mahal kita eh. Umirap lang si Rihanna at umiling-iling.
Nang matapos siyang kumain, hinanda na niya ang mga dadalhin sa ospital. Siya naman ang magbabantay para makatulog ng maayos ang kapatid. Inihatid ulit ni Oliver si Rihanna sa ospital. May cellphone ka ba? Akin ang number mo para kapag may lakad ka, text o tawagan mo lang ako. Saad ni Oliver. Wala. Hirap nga kami makahanap ng pambili ng pagkain. Pambili pa kaya ng cellphone? Sagot ni Rihanna. Bumaba na siya sa sasakyan. Bumaba rin sa sasakyan si Oliver at ibinigay ang cellphone niya. Kumunot naman ang noo ni Rihanna at nagtatakang tiningnan lang ang cellphone. Kunin mo na. Tatawagan kita mamaya. May lakad kasi ako ngayon. Puputahan ko ang kaibigan ko. Huwag na. At ano naman kung may lakad ka? Wala akong pakialam. Hindi mo naman kailangang sabihin sa akin ang mga gagawin mo. Tanggi ni Rihanna. Sige na, tanggapin mo na. Para hindi ka na mahirapan at mapagod sa paglalakad kapag may lakad ka. Isang text o tawag mo lang. Darating ka agad ako. Giit ni Oliver at ngumiti ng matamis. Ayaw ko samantalahin ang sayad mo. Sanay na ako sa hirap at pagod sa buhay kaya hindi kita kailangan. Grabe naman, wala nga akong sayad. Pagmamahal tong nararamdaman ko para sa'yo. Ganun talaga kapag nagmahal. Gagawin ang lahat para sa minamahal mo. Ngayong narito na ako, gagawin kong lahat para hindi ka na mahirapan. Kahit sa paghatid sundo lang sana, payagan mo ko. Hindi ako marunong gumamit niyan. Yung cellphone na nanakaw namin sa'yo, sinubukan namin ng kapatid ko na gamitin ngunit hindi namin alam paano gamitin. Pag-amin ni Rihanna. Ngumiti si Oliver at nilapitan si Rihanna. Madali lang to. Kapag magte-text ka, itong pindutin mo. At kapag tatawag ka, ito lang. Seryosong tinuturuan ni Oliver si Rihanna sa paggamit ng cellphone. Parang mas madali ang tawag diretso kaysa sa text. Saad ni Rihanna. Tama ka. Mas mabuting tumawag ka na lang. Anong cellphone gagamitin mo? Ibinigay mo na sa akin. Tanong ni Rihanna. Dalawa ang binili ko. In case na mawala ang isa, meron pa akong isa. Sagot ni Oliver. Ngunit ang totoo, balak niya talagang ibigay ang isang cellphone kay Rihanna. May hinala na kasi siyang walang cellphone ang babae. Mas mabuti kasing may cellphone ito para may communication sila kahit hindi sila magkasama. Sige, salamat. Saad ni Rihanna at ngumiti. Namilog ang mga mata ni Oliver at laglag ang panga. Shit! Ang ganda mo lalo kapag ngumingiti. Ang puso ko sasabog na yata sa sobrang bilis ng tibok. May sayad ka talaga. Naiiling na saad ni Rihanna. Hindi nga to sayad. Pagmamahal to. Kapag ikaw nagmahal din, mararamdaman mo rin itong nararamdaman ko. Umalis ka na nga. Papasok na ako sa loob. Pagtataboy ni Rihanna kay Oliver. Sige, ingat ka. Mamahalin mo pa ako. Saad ni Oliver sabay kindat. Mangarap ka. Supla ni Rihanna. Walang masamang mangarap. Basta matutupad dahil sa pagsisikap. Magiging akin ka rin. Confident na saad ni Oliver. Inikot ni Rihanna ang itim na mga mata at tinalikuran na si Oliver at naglakad na papasok sa loob ng ospital. Pangiti-ngiti naman si Oliver. Malaki ang kumpiyansa niya sa sarili na mapapaibig niya si Rihanna. Naabutan ni Rihanna na tulog ang kapatid niya sa silya. Nakatingala ang ulo nito at nakabuka ang bibig. May tumutulo pang laway. Tulog din ang ina niya. Nilapitan niya ang kapatid at mahinang tinapik ang balikat. Rino, tawag ni Rihanna sa kapatid. Nakailang tawag pa si Rihanna bago nagising si Rino. Agad nitong pinunasan ang laway. Kumain ka na. Nilagang talong ang ulam. Ang sarap naman! Salamat ate! Saad ni Rino. Ginulo ni Rihanna ang buhok ng kapatid. May sinabi bang doktor tungkol sa kalagayan ni nanay? Hindi kaagad nakasagot si Rino dahil puno ang bibig nito. Ninuya at nilunok muna nito ang laman ng bibig bago nagsalita. Kanina, pumunta ang doktor dito at sinabing umaayos ang kalagayan ni nanay. Nasabi na ba kung anong sakit niya?
Tanong ni Rihanna. Infection sa dugo at may stage 1 cancer si nanay. Malungkot na saad ni Rino. Nanubig ang mata ni Rihanna. Sinisisi niya ang sarili kung nabibigyan niya lang ng masustansyang pagkain ang ina, baka hindi ito dinapuan ng sakit. Kasalanan ko to. Sisi ni Rihanna sa sarili. Ate, wala kang kasalanan. Kung buhay pa sana si tatay, hindi sana tayo naghihirap. Hindi ka na sana nagpapakahirap maghanap ng makakain natin sa araw-araw. Siguro, nakapag-aral tayo. Malungkot na saad ni Rino. Tama ka, kasalanan ng nakabangga kay tatay. Sinisi pa si tatay kung bakit siya nabangga. Mahirap maging mahirap. Tayo na nga naaagrabyado, tayo pang may kasalanan. Nakakainis. Nagagalit ako pero hanggang galit lang ang kaya kong gawin. Ate, may nakausap pala akong isang mabait na tao. Siya na raw ang bahala sa lahat ng gastusin ni nanay hanggang sa paggaling niya. Saad ni Rino. Sino naman? Kunot noong tanong ni Rihanna. Hindi nagpakilala. Pagsisinungaling ni Rino. Talaga? Baka naawa sa atin. Kibit balikat na saad ni Rihanna. Siguro nga, baka padala siya ng Diyos para tulungan tayo. Saad ni Rino. Siguro, sang-ayon ni Rihanna. Ate, hindi ako uuwi. Sasamahan kita ngayon. Umiling si Rihanna. Mas makakatulog ka ng maayos sa bahay. Mas gusto kong kasama ko kayo. Ayoko na mag-isa lang ako sa bahay. Mas lalo ko nalulungkot. Hindi rin ako makatulog. Napabuntong hininga si Rihanna. Naawa siya sa kapatid. Gusto niya itong pag-aralin ngunit wala siyang kapasidad para mapag-aral ito. Wala siyang trabaho na matino dahil grade 5 lang ang natapos niya. Namatay kasing tatay niya. Pinagbubuntis pa lang noon si Rino ng nanay niya. Kailan kaya giginhawang buhay natin? Yun bang hindi na natin aalalahanin kung saan at paano natin kukunin ang pambili ng makakain? Kailan kaya tayo makakapasyal sa magagandang lugar? Makabili ng maganda at bagong damit? Nangangarap na saad ni Rihanna. Ate, si Kuya Oliver, anong tingin mo sa kanya? Singit na tanong ni Rino. Ha? Si Sayad? Okay naman, mabuting tao. Sagot ni Rihanna. Parang gusto ka niya. Pasimpleng saad ni Rino. Hayaan mo siya. Hindi siya nababagay sa tulad ko. Bakit naman? Dahil ba mahirap tayo at siya mayaman? Tanong ni Rino. Oo. Di naman yata makatarungan yun. Wala namang batas na bawal yun. Reklamo ni Rino. Boto kasi ito kay Oliver para sa atin ito. Sa batas ng mga mata ng tao, meron. Mapanghusga ang mga tao. Hayaan mo nga mga tao. Si Kuya Oliver naman ang makakasama mo. Saad ni Rino. Tumaas ang isang kilay ni Rihanna. Napapansin kasi niya na parang nilalapit siya ng kapatid kay Oliver. Nag-uusap ba kayo? Dudang tanong ni Rihanna. Madiing umiling si Rino. Wala! Binigyan ni Rihanna ng dudang tingin ang kapatid. Talaga? Oo nga ate. Bakit naman kami mag-uusap? Kaila ni Rino. Hindi ito makatingin sa mga mata ni Rihanna. Bakit parang gusto mo na maging kami ni Oliver? Ikaw hindi siya sagot sa kahirapan natin. Hindi dapat sinasamantalang kahinaan ng isang tao. Kita mo naman parang may sayad yung tao. Paliwanag ni Rihanna. Sayad? Si Kuya Oliver? Parang hindi naman. Nagtatakang saad ni Rino. Oo, kung matino siyang tao, bakit parang ayos lang sa kanya na ninakawan natin? Tapos mabait pa siya sa akin. Binigyan niya ako ng cellphone. Dahil gusto ka niya? Patanong na sagot ni Rino sa sinabi ng kapatid. Sapat na ba yung dahilan? Hindi kumbinsidong saad ni Rihanna. Siguro, dahil gusto ka niya. Sagot ni Rino. Kung makapagsalita ka, parang may alam ka sa salitang pag-ibig. Ang bata-bata mo pa. Taas kilay na saad ni Rihanna. Ate, binata na ako. Marami akong natutunan sa kanto, lalo na kay Uming na bihasa na sa ngalan ng pag-ibig.
Natawa si Riana. Binata? Bakit? May nagugustuhan ka na ba? Yan na nga bang sinasabi ko sa pagsama mo kay Uming. Ang dami mong natutunan na walang katuturan. Si ate talaga. May mga aral naman minsan ang natututunan ko kay Uming. Kahit taong kalye yun. Tulad kung paano manloko ng tao? Kaya ang dami mong alam? Naiiling na saad ni Riana. Natigil sa usapan nilang magkapatid nang dumilat ang mga mata ng ina nila. Nay, kamusta? Anong pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Riana. Ayos lang anak. Busog pa ako. Kumain ako bago natulog. Kayo, kumain na ba kayo? Sagot ni Rita. Tapos na po. Sagot ni Riana. Mabuti naman. Anak, uwi na tayo. Maayos na ang pakiramdam ko. Wala na tayong pera na pangbayad dito sa ospital. Saad ni Rita. Nay, huwag niyo na po alalahanin ang pambayad sa ospital. May taong nagmagandang loob na sasagutin lahat ng bayarin hanggang gumaling ka na ng tuluyan. Si Rino ang sumagot. Lumiwanag ang mukha ni Rita at malapad na ngumiti. Talaga? Sino naman? Sana makita at makausap ko siya para makapagpasalamat ako. Nagkamot sa ulo si Rino at alangan na ngumiti. Ayaw niya ipaalam eh. Ganun ba? Pinadala siya ng Diyos para tulungan tayo. Kapag nagkita kayo, sabihan mo maraming salamat. Nakangiti at naiiyak na saad ni Rita. Opo, Nay. Saad ni Rino at pasimpleng sinulyapan si Riana. Napaigtad ito ng katawan nang makita na nakatitig ang kapatid. Kinaumagahan, nagising si Riana na masakit ang likod dahil nakatulog lang siya sa silya. Sa sofa niya pinatulog ang kapatid para kahit papano maayos itong makatulog. Napatingin siya sa pinto nang bumukas ito at pumasok ang isang nurse dala ang mga gamot na i-inject sa suwero ng ina. Good morning! Ibibigay ko lang ang gamot ni Mrs. Romero. Saad ng nurse. Tumango si Riana. Ginising niya ang kapatid. Rino, bili lang ako ng agahan natin sa kantin. Paalam ni Riana sa kapatid. Inaantok na tumango si Rino. Sige ate, purong kape lang. Sige. Saktong nakarating si Riana sa kantin ng ospital, tumunog ang cellphone na binigay ni Oliver. Nakita niya sa screen ang pangalan nito. Sinagot niya ang tawag. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Bungad na tanong ni Riana. Wow, ang sweet naman ng bati mo sa akin. Good morning din. Natatawang saad ni Oliver sa kabilang linya. Bakit ng aga-aga tumatawag ka? Tanong ni Riana. Wala lang, baka may lakad ka. Hindi ka tumawag kahapon eh. Hinintay kong tawag mo. Mamaya pa. Patayin mo ng tawag. Bibili pa ako ng agahan namin. Saad ni Riana. Sige, tatawag ka kapag aalis ka na ha. Susunduin kita. Libre rin kita mamaya sa restaurant. Excited na saad ni Oliver. Bahala ka. Sagot ni Riana para matapos na ang usapan nila. Kapag tumanggi siya, siguradong kukulitin pa siya nito hanggang sa pumayag siya. Nang maputol ang tawag, agad na bumili si Riana ng pagkain nila. Naglakad siya pabalik sa silid ng ina at naabutan niya itong kumakain na, nabigay ng ospital. Pinagsaluhan ni Riana at Rino ang isang order na pansit at hati rin sila sa kape. Nang matapos sila kumain, malakas na dumighay si Rino kaya nagtawanan sila. Masaya sila kahit sa simpleng bagay. Uuwi muna ako, hahanap ulit ako ng pagkakakitaan. Paalam ni Riana. Sige ate, mamayang gabi. Uuwi ako para kumuha ng damit. Ilang araw na akong walang ligo. Nakakaya sa nurse, baka amoy lupa na ako. Natatawang saad ni Rino. May hiya ka pala? Di ka lang amoy lupa, amoy suka ka na rin. Biro ni Riana at mahinang tumawa. Inamoy-amoy ni Rino ang kilikili at napangiwi. Oo nga, amoy hindi na maintindihan. Nay, alis mo na ako. Paalam ni Riana sa ina.
Tumango si Rita. Ingat ka anak. Habang naglalakad sa pasilyo ng ospital si Rihanna, tinawagan niya si Oliver. Isang ring lang, agad ito sumagot. Uuwi ako. Tanging sinabi ni Rihanna. Okay, ihahatid kita. Sagot ni Oliver at agad na pinatay. Napakunot ng noo si Rihanna nang matanaw niya si Oliver sa parking ng mga sasakyan. Nakatayo ito at mukhang hinihintay siya. Katatawag pa lang niya ngunit narito na ito. Ang bilis naman yata. Ang bilis mo naman yata? Tanong ni Rihanna kay Oliver nang makalapit siya rito. Alangang ngumiti si Oliver at kinamot ang batok. Ang totoo, kanina pa ako rito. Umawang ang labi ni Rihanna. Ibang klase ka talaga. Ganun talaga. Malakas ang tama ko sa'yo. Natatawang saad ni Oliver. Nag-agahan ka na ba? Nung tumawag ka, narito ka na? Tanong ni Rihanna. Ang sweet naman. Nag-aalala ka sa akin. Oo, narito na ako kanina pa. Inirapa ni Rihanna si Oliver. May sayad ka nga. Sige, may sayad na nagmamahal sa'yo. Banat ni Oliver. Gutom lang yan. Ihatid mo na ako sa bahay. Samahan mo ako mag-agahan. Pakiusap ni Oliver. Sige, saglit lang tayo. Maghahanap pa ako ng pera. Pagpayag ni Rihanna. Gusto mo ng pera? Swelduhan kita. Samahan mo lang ako araw-araw. Saad ni Oliver. Alam mo, may sayad ka nga. Babayaran mo ako para lang samahan ka araw-araw? Nagtatapon ka lang ng pera? Naiiling na saad ni Rihanna. Okay lang, sa'yo naman mapupunta. Bahala ka, maligo lang ako. Laglag ang panga ni Rihanna nang makarating sila sa restaurant. Nanliit siya bigla dahil ang suot niya ay parang basahan lang sa mga suot ng mga tao sa loob. Hindi niya akalain na sa mamahaling restaurant siya dadalhin ni Oliver. Bakit dito? Hindi ka ba nahihiya na ang kasama mo'y parang basura? Nanliliit na saad ni Rihanna. Nais niyang lumabas sa restaurant. Hinawakan ni Oliver ang kamay ni Rihanna. Mabuti na lang hindi ito pumalag. Naglakad na sila papunta sa table na pina-reserve niya. Huwag mo sabihin yan sa sarili mo. Para sa akin, para kang mamahaling diamante na walang katumbas na halaga. Isipin mo, ako lang kasama mo. Huwag mo silang pansinin. Enjoy mo lang ang masarap na pagkain dito. Tumango si Rihanna. Umupo na siya sa silya na pinaghila ni Oliver. Pili ka na sa menu, kahit anong magustuhan mo. Huwag ka mahiya sabihin sa akin. Nakangiting saad ni Oliver. Halos lumuwa ang mga mata ni Rihanna nang makita ang presyo ng mga pagkain. Agad niyang itinaob ang menu sa lamesa dahil para siyang aatakihin sa nakitang presyo ng mga pagkain. Oh, ayos ka lang? Wala ka bang nagustuhan? Tanong ni Oliver. Sure ka bang libre mo to? Wala akong pera na pambayad. Natawa si Oliver sa reaksyon ni Rihanna. Oo, kaya huwag kang mabahala. Ikaw na lang ang umorder sa pagkain ko. Saad ni Rihanna. Nakangiting tumango si Oliver. Habang abala siya sa pagpili ng pagkain sa menu, narinig niya na parang may hinigop na tubig si Rihanna. Ang tabang naman ng sabaw nila? Reklamo ni Rihanna. Inilapag niya ulit ang puting bowl na may lamang tubig. Namilog ang mga mata ni Oliver nang makita na hinigop ni Rihanna ang tubig na nasa bowl. Panghugas ito ng kamay. Rihanna, hindi yan sabaw. Panghugas yan ng kamay. Nakangiwing saad ni Oliver. Nais niyang matawa ngunit pinipigilan niya baka mapahiya si Rihanna. Namula ang mukha ni Rihanna at napatampal sa noo. Anak ng sabaw! Bakit hindi mo sinabi? Napaubo muna si Oliver bago sumagot dahil ang hirap pigilan na matawa. Sorry, nakalimutan ko. Ito, libre ba tong marshmallow? Tanong ni Rihanna sabay kuha at subo.
Napaubo ng 3 beses si Oliver. Namula ang mukha nito nang makita na lumobo ang kabilang pisngi ni Rihanna. Iniluwa ni Rihanna ang isinubo at laking gulat niya na naging puting towel ito. Marunong na akong mag-magic? Doon na natawa si Oliver dahil napaka-inosente ng mukha ni Rihanna. Hindi na niya nakaya ang pagpipigil sa tawa. Towel talaga yan. Kapag nabasa yan, lalaki bigla. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Pinagtatawanan mo ba ako? Piko na tanong ni Rihanna. Sumeryoso ang mukha ni Oliver at umiling. Sorry, ang cute mo kasi. Tinatawag na ni Oliver ang waiter at sinabi ang mga order nila. Nang makaalis ang waiter, inirapan ni Rihanna si Oliver. Oo na, alam kong mangmanga ko sa mga ganitong bagay. Bago lang sa paningin ko. Hey, sorry, kasalanan ko. Hindi kita pinagtatawanan dahil ignorante ka. Natawa ako dahil ang cute at inosente na mukha mo. Mas lalo ko nahuhulog sa'yo. Pang-aalo ni Oliver kay Rihanna. Bakit kasi dito mo ako dinala? Reklamo ni Rihanna. Para maranasan mong makapunta rito. Makakain dito. Unti-unti, sasanayin kita sa mundo ko. Para kapag tayo na, hindi ka na mahirapan mag-adjust. Sagot ni Oliver. Ang yabang mo naman? Bakit? Sigurado ka na bang magiging tayo? Mataray na tanong ni Rihanna. Oo naman. Hindi ako susuko sa pagsuyo sa'yo. Papatunayan ko na tapat at totoong hangarin ko. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Hamon ni Rihanna kay Oliver. Sige, ako pa. 10 minuto bago dumating ang order nila. Napatitig si Rihanna sa karne na mapula-pula pa. Oliver, luto na ba to? Oo, well done yan. Bakit? Sagot ni Oliver. Kasi parang may dugo pa. Kita mo, pula pa. Masarap yan, tikman mo. Luto na yan. Kinuha ni Rihanna ang tinidor at tinusok ang karne. Kumagat muna siya ng kaunti at nilasayan ang karne. Napatango siya ng masarap. Hindi malangsa kahit parang hilaw pa ito sa paningin niya. Kakaiba pala ang pagkain ng mayaman. Mukhang hilaw pero hindi naman pala. Walang kanin? Tanong ni Rihanna. Gusto mo ng kanin? Pastang in-order ko. Sagot ni Oliver. Ah, ito bang spaghetti? Okay na to. Turo ni Rihanna sa pasta na nasa tabi ng steak. Nang matapos sila kumain, napangiti ng malapad si Rihanna dahil nasarapan siya sa pagkain. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Oliver. Sobra? Ang sarap ng mga pagkain? Sagot ni Rihanna. Mabuti naman. May dessert pa akong in-order. Masaya akong nasarapan at nag-enjoy ka. Sana lagi kong nakikita ang ngiti sa labi mo. Nakangiting saad ni Oliver. Pwede sa kapatid ko na lang para matikman niya ang pagkain ng mayaman. Pakiusap ni Rihanna. Kainin mo na lang dahil para yun sa'yo. Mag-take out na lang tayo para sa kapatid at nanay mo. Pero tanungin mo muna sa doktor ng nanay mo kung pwede. Saad ni Oliver. Nagningning ang mga mata ni Rihanna. Talaga? Naku, maraming salamat. Sana hindi pa gumaling ang sayad mo para makatikim pa kami ng pagkain ng mayaman. Natawa si Oliver. Walang gamot ang pagmamahal ko sa'yo habang buhay to. Umirap si Rihanna. Bumanat ka na naman. Pasensya ka na lang, walang talab sa akin yan. Sa ngayon, wala. Pero malay mo, bukas o sa susunod na bukas, maglumpasay ka na sa kilig. Saad ni Oliver at mahinang tumawa. Umingos si Rihanna. Hindi mangyayari yun. Ngumisi si Oliver. Mangyayari yun dahil hindi ako titigil hanggat hindi ka kikiligin sa akin. Dumating na ang dessert nila na salad. Nagningning ang mata ni Rihanna sa sobrang sarap. Ang sarap! Nakapikit na saad ni Rihanna dahil nilalasahan niya ng mabuti ang lasa ng kinakain. Yeah, kita nga sa mukha mo na nasasarapan ka.
Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap. Masayang saad ni Rihanna. Siguradong matutuwa si Rino kapag nakatikim din siya nito. Bibilan din natin siya. Enjoy mo lang kumain. Sabihin mo lang kapag gusto mo pa. Nakangiting saad ni Oliver. Gusto ko pa. Kakapalan ko ng mukha ko. Ang sarap eh. Tapos ang konti lang. Sagot ni Rihanna. Natawa ulit si Oliver at tinawag ang waiter. At umorder pa siya ng 2 salad. Malakas na dumighay si Rihanna habang hinihimas ang tiyan. Grabe, busog ako. Salamat sa libre. Ngumiti si Oliver at nangalumbaba sa lamesa habang nakatitig kay Rihanna. Ang ganda mo talaga. Bakit ngayon lang kita nakita? Sana noon pa. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Maliban sa nagagandahan ka, mayaman ka, siguradong mas marami pang magagandang babaeng nakakasalumuha mo kaysa sa akin. Oo, mas maganda sila sa'yo. Ngunit ibang dating mo sa akin. Paano ko ba ipapaliwanag? Kahit sa sarili ko, hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Basta ang alam ko, mahal kita. Unang tingin ko pa lang sa'yo, kumabog na ng mabilis ang puso ko. Hindi sa takot dahil hinold up mo ko, kundi dahil nabihag mong puso ko. Talaga? Baka naman trip mo lang ako kasi mahirap ako at gusto mong paglaruan. Taas kilay na saad ni Rihanna. Umiling si Oliver. Hindi ako mag-aaksaya ng oras kung walang halaga sa akin. Kung nag-aalangan ka sa akin dahil ganyan ang iniisip mo, hayaan mong mapapatunayan ko rin na totoong nararamdaman ko. Oliver! Malakas na sambit ng isang babae. Sabay silang napalingon sa isang babae na sopistikada ang dating. Napaka-sexy nito sa suot na yellow dress na hapit sa katawan nito. Tumayo si Oliver para makapagbeso sa babae. Tumaas naman ang kilay ni Rihanna. Sa isip niya, may girlfriend naman pala ito at sa harapan pa niya naghalikan sa pisngi. Shana, kailan ka pa dumating? Nakangiting tanong ni Oliver. Napairap na lang si Rihanna. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya sa pagngiti ni Oliver sa bagong dating na babae. Nung isang araw pa, gusto ko dito mag-birthday. Sagot ni Shana at tumingin kay Rihanna. Sino siya? Girlfriend mo? Mabuti naman, akala namin wala kang girlfriend. Ang sabi nga ni Kuya Sheno, bakla ka raw. Napakunot noon naman si Rihanna at medyo nalito sa usapan ng dalawa. Malapit ko na siya maging girlfriend. Kilala niyo ako. Ayaw ko mag-aksaya ng oras at panahon sa hindi sigurado. Habang nakatingin kay Rihanna. Malakas na tumawa si Shana. Ang hina mo pala sa babae. Isama mo siya sa birthday party ko. Tumingin ito kay Rihanna. Pahirapan mo tong pinsan ko. By the way, nice meeting you. Nagpaalam na ito at nagtungo na sa isang table na medyo kalayuan sa kanila. Napakagatlabi si Rihanna. Pinsan pala ito ni Oliver. Akala niya kasintahan nito. Dumating na ang order ni Oliver para sa kapatid at ina ni Rihanna. Tara na, ihatid na kita sa ospital. Habang nasa biyahe sila, nagtanong si Rihanna. Pinsan mo pala yun? Akala ko jowa mo. Jowa? Bakit mo naman nasabi? Liligawan ba kita kung may girlfriend na ako? Kunot noong saad ni Oliver. Kasi naman, naghalikan kayo sa pisngi. Sagot ni Rihanna. Natawa si Oliver. Ganun talaga ang paraan ng pagbati namin. Ang sosyal naman? Sa amin? Sa pakan eh. Sarkastikong saad ni Rihanna. Ngumisi si Oliver. Nagselos ka? Akala mo girlfriend ko si Shana? Tumaas ang isang kilay ni Rihanna. Selos? Bakit naman ako magsiselos? Hindi ah. Tumawa si Oliver. Hindi raw, pero halata naman nagsiselos. Kapal na mukha mo. Hindi naman kita gusto para magselos ako. Inis na saad ni Rihanna. Okay, edi hindi. Natatawa pa ring saad. Gusto mo sumama sa birthday ni Shana? Inibita ka niya. Tanong ni Oliver. Nakakahiya. Hindi ako bagay dun. Siguradong mayayaman ang mga bisita. Tanggi ni Rihanna.
kahit gusto niya sumama para maranasan niya dumalo sa party ng mayayaman. Sa tanang buhay niya, hindi pa niya naranasan maghanda sa birthday dahil wala silang pera. Akong bahala sa'yo. Samahan mo lang ako. Hindi nila mahalata na mahirap ka. Ipagmamalaki kita sa kanila. Parang naabuso ko ng kabaitan mo. Umiiling na saad ni Rihanna. Nagkukusa ako. Masaya ako sa ginagawa ko para sa'yo. Huwag mo isipin na sinasamantala mo ang kabaitan ko. Ganun talaga kapag nagmamahal ang isang tao. Gagawin ang lahat para sa taong mahal mo. Mapasaya mo lang ito. Seryoso at taos-pusong saad ni Oliver. Sige, sasama ako. Pagpayag ni Rihanna. Nakarating na sila sa parking lot ng hospital. May tanong pala ako. Saad ni Rihanna. Ano yun? Tanong ni Oliver. Ikaw bang tinutukoy ni Rino na tumulong sa amin? Panunumbok ni Rihanna kay Oliver. Namilog ang mga mata ni Oliver at napalunok. Gusto niya itanggi ngunit hindi siya makapagsalita dahil sa titig ni Rihanna na parang inaarok ang kalooban niya. Tamang ang hinala ko base sa reaksyon mo. Saad ni Rihanna. Huwag ka magalit. Gusto ko lang na makatulong para kahit papano mabawasan ang problema mo. Nalulungkot ako kapag nakikita kong problemado. Natatarantang paliwanag ni Oliver. Wala akong pambayad. Saad ni Rihanna sa seryosong boses. Hindi ko naman sinabi na bayaran mo. Kaya nga sinabi ko sa kapatid mo na huwag sabihin sa'yo dahil baka magalit ka. Ito nga, nagagalit ka na. Huwag ka mag-isip ng masama dahil sa pagtulong ko. Kusa at bukal ito sa puso ko. Malumanay na paliwanag ni Oliver. Bumuntong hininga si Rihanna. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, matutuwa o magagalit. Pero hindi naman siya pwedeng magalit. Siya na ngang tinulungan tapos magagalit pa siya? Nakikita niya sa mga mata ni Oliver ang pagiging sinsero nito. Salamat. Maraming salamat, Oliver. Sa kabila ng ginawang masama namin sa'yo, nagawa mo pang tulungan kami at pinaranas mo sa akin ang dating pangarap ko lang. Naluluhang saad ni Rihanna dahil sa emosyong nararamdaman. Wala yun. Ang mahalaga lang sa akin ang makita kang nakangiti at masaya. Hinawakan ni Oliver ang pisngi ni Rihanna at pinunasan ng luha nito sa mata gamit ang hinlalaki. Inalis ni Rihanna ang kamay ni Oliver. Para-paraan ka rin eh. Natawa si Oliver. Panira ka naman ng moment. Dapat hinaplos mo ang kamay ko at sasabihin, mahal kita, Oliver. Inikot ni Rihanna ang itim na mga mata. Ang drama mo? Bumaba sa kotse si Rihanna at naglakad na papasok sa loob ng ospital. Nang makarating siya sa hospital room ng ina, agad na lumapit ang kapatid sa kanya at inusisa ang dalang supot. Ate, ano to? Tanong ni Rino. Tingnan mo, bigayan ni Oliver. Puntahan ko lang ang doktor ni nanay. Saad ni Rihanna. Nang lalabas na sana siya, bumukas ang pinto at pumasok ang doktor niya. Dok, tanong ko lang po kung pwede si nanay nitong pagkain. Tanong ni Rihanna sa doktor at pinakita ang pasta na nilalantakan na ng kapatid. Oo, pero kaunti lang. Nakangiting sagot ng doktor. Habang tinitingnan ng doktor si Rita, pasimpleng bumulong si Rino kay Rihanna. Ate, nag-date pa kayo ni Kuya Oliver? Bulong ni Rino. Siniko ni Rihanna ang kapatid at pinandilatan. Anong date? Saan mo naman yan natutunan? Hindi kami nag-date. We! Natatawang sambit ni Rino. Tigil-tigilan mo nga ako, Rino. Ang dami mong alam. Saway ni Rihanna sa kapatid. Nang matapos ang doktor sa pagtingin kay Rita, agad itong umalis. Anong pinagbubulungan nyo na magkapatid? Usisa ni Rita. Wala, Nay. Ito po, kainin nyo. Masarap yan. Mabilis na sagot ni Rihanna. Mukhang masarap. Malaking kinita mo? Tanong ni Rita. Bigay lang po ng isang mayaman. Naawa kasi sa akin. Sagot ni Rihanna
Ayaw niyang direktahang sabihin na mula ito kay Oliver, baka magtanong pa ang ina niya tungkol sa lalaki. Nanlimos ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Rita. Hindi po, Nay. Hindi sinasadyang ibinigay sa akin. Pagsisinungaling ni Rihanna. Tumangutango si Rita. Kinain nito ang ibinigay ni Rihanna. Ang sarap! Ngumiti si Rihanna. Masarap po talaga. Ate, hingi ka ulit kay kuya. Sa nagbigay nito sa'yo. Ang sarap-sarap! Saad ni Rino. Pinaningkita ng mga mata ni Rihanna ang kapatid. Muntik na itong madulas. May tinatago ba kayong magkapatid sa akin? Naghihinalang tanong ni Rita. Wala po. Sabay na sagot ni Rihanna at Rino. Napailing na lang si Rita. May hinala na ito na may tinatago ang dalawa ngunit hindi na ito nag-usisa pa. Kinabukasan, maaga pa lang tumawag na si Oliver kay Rihanna. Mabuti na lang tulog pa ang ina niya dahil magtataka ito kung saan niya nakuha ang cellphone. Lumabas siya para kausapin sa telepono si Oliver. Ano? Inis na tanong ni Rihanna sa kabilang linya. Good morning din. Natatawang bati ni Oliver. Gusto ko lang sabihin na susunduin kita para magsukat ng maisusuot mo sa party. Kailan ba yan? May lakad ako ngayon. Yamot na saad ni Rihanna. Saan bang lakad mo? Tanong ni Oliver. Maghahanap ng pera. Sagot ni Rihanna. Yun lang naman pala. Ako nang bahala. Babayaran kita. Samahan mo lang ako. Sa susunod na araw ang kaarawan ni Shana. Sige, kahit 200 lang ibayad mo. Sang-ayon ni Rihanna. Sige, gusto mo bili rin tayo ng pagkain ng kapatid mo? Ikaw ang bahala. Sagot ni Rihanna. Okay, patayin ko ng tawag. Kita na lang tayo mamaya. Paalam ni Oliver. Sige. Napatitig si Rihanna sa cellphone nang matapos ang tawag. Hindi niya alam kung tama ba itong ginagawa niya. Ngunit masisisi ba niya ang sarili? Nakakaramdam siya ng saya dahil kay Oliver. Pinaparanasan ito ang dati ay mga pangarap niya lang. Hindi naman siguro masama maging masaya kahit saglit lang. Kapag natauhan din si Oliver ay balik ulit sa dati. Pumasok ulit si Rihanna. Nakita niyang gising na ang ina at ang kapatid ay tulog pa rin. Anak, may tinatago ba kayong magkapatid sa akin? Tanong ni Rita. Wala po, Nay. Pagsisinungaling ni Rihanna. Ayaw niyang sabihin sa ina ang tungkol kay Oliver. Ina mo ko. Ramdam ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Maghihintay ako kapag handa ka na sabihin mo lang sa akin. Saad ni Rita. Napayuko ng ulo si Rihanna at malalim na huminga at muling inangat ang ulo. Nay, may isang lalaki po akong nakilala. Mayaman siya at mabait. Ang sabi niya, mahal niya ako. Tinutulungan niya ako. Sa katunayan, siyang tinutukoy ni Rino na sumalo sa lahat ng gastusin mo rito sa ospital. Ngumiti si Rita. Oh? Bakit parang problemado ka? Kilatisin mo siya at kapag napatunayan mong mabuting hangarin niya, bigyan mo ng pagkakataon. Sa ilang araw na nakasama ko siya, nasabi kong mabuti siyang tao. Nakikita ko sa bawat galaw at mga mata niya. Ngunit Nay, ang laki ng agwat namin sa lipunan. Malungkot na saad ni Rihanna. Kinampay ni Rita si Rihanna at pinaupo sa tabi nito. Lumapit naman si Rihanna at tumabi sa ina. Hinaplos ni Rita ang buhok ni Rihanna. Anak, kahit gaano kalayo ang estado niyo sa buhay, kung ang puso niyo ay magkalapit, walang problema yun. Ikaw ba'y may gusto sa lalaking yon? Hindi ko po alam. Basta ang alam ko lang, masaya ako na kasama siya. Kahit nung unay, nainis ako sa kanya. Sagot ni Rihanna. Ang maipapayo ko lang sa'yo, sundin mong puso mo. Minsan lang dumating sa buhay ang tunay na pag-ibig. Pero syempre, gamitin mo rin ang utak mo. Kapag alam mong mali na at hindi dapat, itigil mo nang nararamdaman mo. Matanda ka na kaya alam mo ng tama at mali. Hindi mali ang magmahal kung nasa tama ka.
Makahulugan at buong pagmamahal na payo ni Rita sa anak. Nung nakilala mo si tatay, ano pong naramdaman mo? Tanong ni Rihanna. Ngumiti si Rita. Unang kita pa lang namin ng tatay mo. Naramdaman na namin ang tinatawag na pag-ibig. Ngumiti si Rihanna at niyakap ang ina. Kung narito pa sana si tatay, hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Hindi ka sana nagkasakit. Hinaplos-haplos ni Rita ang ulo ni Rihanna. Anak, lahat ng pangyayari sa buhay ng mga tao ay may dahilan. Masyadong mabait ang tatay mo kaya kinuha siya kagad ng Diyos. Kung hindi sana siya binangga ng mayabang na mayaman na yun, sana buhay pa siya kapiling natin. Tiimbagang saad ni Rihanna. Nakaraan na yun. Diyos na ang bahalang sumingil sa taong makasalanan. Huwag mo balutin ang puso mo sa galit. Hanggang doon na lang talaga ang buhay ng tatay mo. Pinahiram lang siya sa atin para maisilang ko kayo ng kapatid mo dito sa mundo. Saad ni Rita. Isinubsob ni Rihanna ang muka sa dibdib ng ina at ngumiti. Napakabuti ng ina niya. Kapag ito'y nawala rin sa kanya, hindi niya kakayanin. Mahal na mahal niya ang ina, kaya gagawin niyang lahat para gumaling ito. Naglalakad na palabas ng hospital building si Rihanna para makipagkita kay Oliver. Nakita niya itong kumakaway sa kanya at malapad na nakangiti. Sayo mo, taas kilay na puna ni Rihanna kay Oliver. Siyempre, nakita ko na naman ang mapapangasawa ko. Banat ni Oliver at mahinang pinisil ang pisngi ni Rihanna. Umatake na naman ang kabaliwan mo, sayad. Patutsyada na saad ni Rihanna. Umalakak lang si Oliver. Nagkaroon ng sayad dahil sa labis na pagmamahal sa'yo. Napabuga na lang ng hangin si Rihanna. Kahit kailan, hindi siya mananalo sa asaran kay Oliver. Ano, tatawa ka na lang dyan? Pikon na asik ni Rihanna. Natatawang pinagbuksan ni Oliver ng pinto si Rihanna. Pasok aking mahal. Baliw! Sambit ni Rihanna bago pumasok sa loob ng kotse. Ilang minuto lang ang biyahe nila bago makarating sa isang mamahaling boutique. Nang makababa si Rihanna, nag-aalangan siyang pumasok sa loob ng tindahan. Sa labas pa lang, halatang hindi biro ang presyo ng mga paninda. Okay na sa akin kahit ukay-ukay na damit. Huwag dito. Siguradong libu-libong halaga ng mga damit. Saad ni Rihanna. Ayos lang. Ako naman ang magbabayad. Gusto ko presentable at aangat ang ganda mo sa lahat ng tao na dadalo sa party na yun. Para na rin hindi ka mahiya. At taas noong maglalakad ka habang nakakapit sa braso ko. Saad ni Oliver. Napanganga si Rihanna nang makapasok na sila sa loob. Namangha siya sa ganda ng mga damit. Ang ganda ng mga damit! Hindi bagay sa tulad kong ganitong klase na damit. Nahihiyang saad ni Rihanna. Kahit anong damit ay bagay sa'yo. Pili ka lang ng magugustuhan mo. Huwag ka mahiya. Malumanay at nakangiting saad ni Oliver. Napako ang tingin ni Rihanna sa isang pink dress. May mga perlas itong palamuti at maliliit na diamante. Napansin ni Oliver ang pagtitig ni Rihanna sa isang pink dress. Agad niya itong tinanong, "Gusto mo yan? Sukatin mo." Tumingin si Rihanna kay Oliver at nahihiyang tumango. Ayos lang ba na sukatin? Baka marumihan, nakakahiya. Ayos lang, sukatin mo na. Sumenya si Oliver sa isang sales lady na nakatayo lang sa gilid nila. Pinakuha niya ang pink dress na nagugustuhan ni Rihanna. Pumasok sa loob ng dressing room si Rihanna, dala ang dress. Buong ingat na isinuot niya ito sa takot na masira o matanggalan ng kahit isang palamuti ang dress. Nang matapos ay lumabas siya para ipakita kay Oliver. Namilog ang mga mata ni Oliver na puno ng paghanga kay Rihanna. Shit, Rihanna, you look so perfect. Bagay na bagay sa iyong damit na yan. Para kang Diyosa. Pero mas bagay ka sa akin. Napairap si Rihanna. Lagi na lang may banat ang lumalabas sa bibig mo. Mahinang tumawa si Oliver. Mas lalo lalabas ang ganda mo kapag naayusan ka. Shit, ang swerte ko.
kapag sinagot mo na ako. Maganda na, maangas pa. Ewan ko sa'yo. Nasaan ang salamin? Wala kasing salamin sa loob. Gusto ko makita ang itsura ko. Saad ni Rihanna. Huwag mo muna tingnan ng sarili mo. Tsaka na kapag naayusan na, pati ang buhok mo at malagyan ng makeup. Pigil ni Oliver kay Rihanna. Nagkibit-balikat na lang si Rihanna at hindi na umangal. Tiwala naman siya kay Oliver sa sinabi nitong bagay sa kanya ang damit. Nagsukat din siya ng mga sandals na ipapare sa dress niya. Hindi na niya tinanong ang presyo, baka mahimatay pa siya kapag nalaman niya. Pagkatapos nila mamili sa boutique, nagtungo sila sa restaurant kung saan sila dati kumain. Nag-take out din si Oliver para sa kapatid at ina ni Rihanna. Hapon na nang makabalik si Rihanna sa ospital dahil namasyal pa sila ni Oliver sa mall. Naglaro sila sa arcade na labis na ikinasaya ni Rihanna. Araw na ng kaarawan ng pinsan ni Oliver. Tinawagan niya si Rihanna na susunduin niya ito ng 10:00 dahil pupunta pa sila sa parlor. Naghihintay si Rihanna sa parking area dahil wala pa si Oliver. Sa unang pagkakataon na late ito ng dating. Mayapay natanaw na niya ang sasakyan nito. Nang maiparada na nito ang sasakyan, agad itong lumabas. Rihanna, sorry kung na-late ako. Nagkaroon ng traffic dahil may naaksidente. Paliwanag ni Oliver. Ayos lang. Saad ni Rihanna. Pinagbuksan ni Oliver ng pinto si Rihanna. Tara na. Sa mamahaling parlor dinala ni Oliver si Rihanna. Gusto niya mas lalo itong maging maganda. Para confident ito sa party, hindi nito maramdaman ang panliliit sa sarili. 1 oras bago natapos ang pag-aayos ng buhok at pag-makeup kay Rihanna. Isinuot na niya ang dress na binili ni Oliver para sa kanya, kapares ng flat sandals. Perfect! Ang ganda! Saad ng baklang nag-ayos kay Rihanna. Hindi makapaniwala si Rihanna habang nakatitig sa refleksyon ng salamin. Siya ba talaga ito? Ang ganda! At parang mula siya sa mayamang angkan. Walang bakas na mula siya sa mahirap. Napatulala si Oliver kay Rihanna. Tamang hinala niya, mas may igaganda pa ito kapag naayusan. Napapalunok siya ng laway habang pinapasadahan ito ng tingin. Dahan-dahan siyang lumapit dito at ikinabit sa leeg nito ang kwintas na may palawit ng diamante. Hinawakan ni Rihanna ang kwintas na nasa leeg. Ano to? Kwintas. Sagot ni Oliver at ngumiti. Regalo ko para sa'yo. Ang ganda mo, Rihanna. Parang ayaw na kitang isama sa party. Iuwi na lang kita sa kondo. Inirapa ni Rihanna si Oliver. Hindi mo naman kailangang bigyan ng regalo. Sapat na itong damit. Gusto kong regaluhan ka. Nasa party na sila. Napapatingin ang karamihan ng mga bisita kay Rihanna. Hindi dahil kasama ito ni Oliver, kundi dahil sa taglay at angat nitong ganda. Ang sarap tusukin ng mga mata ng mga lalaking tumitingin sa'yo. Inis na bulong ni Oliver. Humigpit ang pagkakahawak ni Rihanna sa braso ni Oliver. Naiilang siya sa mga taong tumitingin sa kanya. Pakiramdam niya, sinisipat ng mga ito ang pagkatao niya. Bakit sila ganyan? Bakit nila ako tinitingnan? Kinakabahan na tanong ni Rihanna. Dahil sobrang ganda mo. Sagot ni Oliver. Nakita nito ang mga magulang kaya agad itong naglakad palapit doon. Oh, iho! Buti nakapunta ka. Saad ni Rose, ina ni Oliver. Ngunit ang mga mata nito nakatitig kay Rihanna. Mom, Dad, si Rihanna. Pakilala ni Oliver kay Rihanna sa mga magulang. Tinapik-tapik ni Henry ang balikat ni Oliver. Akala namin ng mami mo, bakla ka talaga. Mabuti na lang pinakilala mo na sa amin ng girlfriend mo. Dad, nagpapaniwala kay Sheno. Si Raulo yun. Pinagkakalat na bakla ako. Angal ni Oliver. Hinawakan ni Rose ang kamay ni Rihanna at hinila kaya nabitawan nito ang kamay ni Oliver. Ang ganda mo naman! Paano kayo nagkakilala ng anak ko? Siguradong magiging maganda at gwapo ang magiging apo ko.
Magiliw na saad ni Rose. Namula ang pisngi ni Rihanna. Hindi po ako girlfriend ni Oliver. Hindi pa sa ngayon, pero malapit na. Sabat naman ni Oliver. Ang hina mo naman pala. Hindi ka tumulad sa akin na isang araw lang kami na agad ng mommy. Nagyayabang na saad ni Henry. Hinampas ni Rose ang asawa at pinandilatan. Pinikot mo kasi ako? Napangiti si Rihanna sa kulitan ng mga magulang ni Oliver. Tama ang sinabi nito na mababait ang mga magulang nito. Mom, Dad, umayos nga kayo. Nakakaya kay Rihanna. Saway ni Oliver sa mga magulang. Iho, kapag mag-asawa na kayo, gumawa kayo ng maraming anak. Ito kasing tatay mo. Isa lang ang kinayang ibigay sa akin. Nakangiting saad ni Rose. Napabuga ng hangin si Rihanna at namula ang mga tenga. Anak agad, hindi pa nga sila ni Oliver. Ganun na ang iniisip ng ina nito. Ma'am, tingnan mo, ang pula ng mukha ni Rihanna. Baka hindi na niya ako sagutin. Reklamo ni Oliver sa ina. Naku iha, pasensya ka na. Ngayon lang kasi may pinakilala na isang babae si Oliver. Kaya alam naming ikaw nang napili niyang makakasama sa buhay. Mabait at responsable na tao si Oliver. At maniwala ka, tapat ang pagmamahal niya sa'yo. Malambing na kausap ni Rose kay Rihanna. Tama! Sang-ayon ni Henry. Ngumiti si Rihanna at tumango. Alam ko po. Malapad na ngumiti si Oliver. Sinasagot mo na ba ako? Hindi pa. Saka na kapag magaling na si nanay. Sagot ni Rihanna. Ngumiti si Oliver. Maghihintay ako. Nakilala ni Rihanna ang iba pang kamag-anak ni Oliver at lahat ng mga ito ay mababait at mainit ang pakikitungo sa kanya. Kahit na nalaman ng mga ito na mula siya sa mahirap, hindi siya nakarinig ng masakit na salita at panghusga. Sa halip, hinangaan pa siya. Hanggang sa matapos ang party, nag-enjoy siya. Nasa tabing dagat sila ngayon ni Oliver dahil nag-aya ito. Hinubad nito ang suot na coat at pinasuot sa kanya dahil malamig ang simoy ng hangin. Nakatanaw sila sa bilog at maliwanag na buwan. Salamat Oliver. Sobrang saya ko ngayong araw. Hindi ko akalain na mararanasan ko dumalo sa ganong okasyon. Dati, pangarap ko lang makapagsuot ng maganda at mamahaling damit. Makakain ng masasarap na pagkain. Salamat. Madamdaming saad ni Rihanna. Masaya ako na masaya ka. Lahat ng pangarap mo, sabay nating tuparin. Gusto mo bang makapag-aral ang kapatid mo? Huwag mong isipin na sinasamantala mo ang kabaitan ko. Ang isipin mo, tulong ito mula sa isang mabait na tao. Oliver. Hindi makapaniwalang sambit ni Rihanna. Pangarap talaga niya na makapagtapos ng pag-aaral ang kapatid. Gusto mo pati ikaw? Sabay kayong mag-aral. Dugtong pa ni Oliver. Baka isipin ng mga magulang mo na ginagamit lang kita. Nag-aalalang saad ni Rihanna. Hindi yun papasok sa isipan nila. Alam mo na kung bakit. Hindi lang ikaw at ang pamilya mong binibigyan ko ng tulong. May foundation ako na ipinag-aaral ko mga kabataan. Isipin mo na isa itong magandang pagkakataon para makapag-aral kayo. Makapagtapos kayo. May maipagmamalaki na kayo. Kumbinsi ni Oliver kay Rihanna. Sige, tinatanggap ko ang alok mo para may ipagmalaki ako sa pamilya mo kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral. Pagpayag ni Rihanna, agad na nagsimula sa pag-aaral sina Rihanna at Rino. At sa paglipas ng mga araw at buwan, lalong bumubuti ang kalagayan ng ina nila. Lumipas ang 2 taon, nakalabas na sa ospital si Rita na labis ikinatuwa ni Rihanna at Rino. Nakauwi na sila sa bahay nila na pinaayos ni Oliver para komportable na ang pagtira nila. Salamat Oliver sa lahat ng naitulong mo sa amin. Ngayon, nakauwi na si nanay sa bahay namin na pinaayos mo. Ikaw ang hulog ng langit sa amin. Naniniwala na ako sa laging sinasabi ni nanay na lahat ng pangyayari ay may dahilan. Emosyonal na saad ni Rihanna. Nasa labas sila ng bahay. Sumama si Oliver sa pagsundo sa ina nila para sa pag-uwi sa bahay nila. Wala yun. Basta para sa'yo.
Ngayon, ang iisipin mo na lang ang pag-aaral mo. Nakangiting saad ni Oliver. Siyempre, matataas ang grado ko dahil magaling ang umaalalay sa akin sa pag-aaral. Binubola mo pa ako. Natatawang saad ni Oliver. Oliver, sinasagot na kita. Napasigaw at tatalon sa tuwa si Oliver, kaya napalabas si Rino. Wow, sinagot na ako ni Rihanna. Kami na! Yes! Yes! Kami na! Narinig nyo? Kami na! Sa wakas, sinagot na ako. Sigaw ni Oliver dahil sa labis na saya. Natawa si Rino at Rihanna dahil parang baliw si Oliver na nagsisigaw at tumatawa. Napangiti rin si Rita na narinig ang ingay sa labas. Masaya siya para kay Rihanna at Oliver. Kung sakali man mawala siya sa mundo, nasa mabuting lagay ang mga anak niya. Pero sana bago siya mawala sa mundo, makita man lang niya ang magiging apo. Niyakap ni Oliver si Rihanna at yumakap din ito pabalik. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya. Mahal na mahal kita, Rihanna. Hindi ka magsisisi na sinagot